Paano mo malalaman ang tunay na pagkatao ng mga pamilya mo, ng mga kamag-anak mo? Ito po yung gawin nyo. Pagmasdan nyo sila kapag may lamay, kapag may patay sa pamilya nyo. Lalong-lalo na tignan nyo kung ano yung ugali nila pagdating sa pera. Napakarami ko pong nakakausap, napakarami pong nag-open up sa akin. Nalalaman nila ang tunay na ugali ng mga kamag-anak nila pag may patay. Lalong-lalo na pagdating sa paghawak sa pera. Yung dati, akala nila ang bait-bait. Pag may namatay at pag pera ng pinag-uusapan, lumilitaw yung pagkaganid, lumilitaw yung pagkamakasarili, lumilitaw yung kanilang takawan sa pera. Kamukha po nung isang kaibigan ko, namatay po yung kanyang asawa, yung lalaki. Hindi po niya alam, habang nandun siya sa loob ng bahay, inaasikaso lahat para sa mga bisita. Yung kapatid daw po nung kanyang asawa nasa labas. Inaabangan, sinasalubong yung mga tao. May sarili po silang paghingi ng abuloy. Kaya po pala, pagdating na sa loob, wala nang binibigay. Hindi man sinabi sa asawa. Kung hindi po natuklasan, hindi po sisitahin. Noong sinita, doon lang sinabi, nagsisinungaling pa. Ano ang sabi? Nag-iipon daw para kung may susunod na mamamatay, meron daw silang gagamitin na pera. Totoo ba? Talaga ba? Ang totoo, pinag-iinteresan ang pera. Di po ba? O kaya naman, inopen up din po ng isang kaibigan ko. Pagkatapos namatay ng kanyang asawa, dito po niya nakita, napakakwenta ng partido ng lalaki. Lahat pinapagastos doon sa kanyang asawa. Gumawa pa sila ng kwenta. Sinulat nila sa papel, lahat. Kapatid nila, anak nila, yung namatay. Bakit pati naman yon? Sisingilin mo ang liliit na mga bata. Wala na yung tatay nila. Tapos, ang iniisip pa rin nila, pera. Habang naman sila, ang gaganda po ng buhay. Nasaan yung awa? Nasaan yung malasakit? Meron pa. Pagkatapos po nilibing ng patay, pumunta pa doon sa opisina. Tinatanong po kung meron pa daw matatanggap yung patay. Gusto nila silang makakuha ng pera. Di po ba nakakalungkot yun? Bakit ba kung sino yung mga mayayaman, sila pa yung gahaman? Bakit kung sino pa yung meron, sila pa yung ganid? Sila pa yung matakaw sa pera? Di po ba? Kasi may kasabihan, money brings out the animal in us. Remember that. Money brings out the devil in us. But not just money. The desire for money. Yan yung sinasabi sa Biblia. Yan ang pinag-uugatan ng lahat ng kasamaan. Kaya mag-ingat tayo pagdating sa pag-asam sa pera, sa kayamanan. Pero ano ang pinapaalala ng ating Panginoon? Ang ganda. Sabi niya, use filthy money to make friends for yourself. Ano ang layunin ng pagkakaroon ng pera, ng kayamanan? Hindi para ipunin, pero gamitin mo ang pera para sa pagkakaibigan, para sa pagmamahal, para lumitaw, mapakita mo ang malasakit. Ang magandang paggamit ng pera ay makikita mo kung sa pamamagitan niyan, kayo ay mas lumalapit sa bawat isa. Mabuti ang kayamanan kung ito ay nakakatulong sa inyong pagsasama, sa inyong pagkakaisa. Ang maruming pera, lumilinis kung nagiging mabuti kang tao sa pamamagitan niyan. Tandaan niyo po yan. Kaya nga, sabi din po ng Panginoon sa atin, ang pera, ang kayamanan na nauubos dito sa mundo, isang pagsubok yan, isang test yan. Kung pagkakatiwalaan ka ba ng Diyos, ng tunay na kayamanan. If you are not trustworthy with dishonest wealth, the Lord will not trust you with true wealth, sabi niya. Kung dito pa lang nga sa mundo, hindi mo na kayang hawakan ng mabuti, nagiging masama ka na dahil sa mga pera o grasya na pinagkakalob ng Diyos. Paano ka pa niya bibigyan ng tunay na kayamanan?